Ito na, panoorin naman natin ito. Siyempre, ang gobyerno kumikilos din. Hindi magpapabaya ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Sherwin Gatchalian, kung saan ang kanyang Assistant Secretary na si Irene Dumlao ay umikot sila kasama iba pang opisyal ng DSWD, kung saan namigay sila ng tulong sa mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa mga probinsya at karating na lugar sa Metro Manila. Ayan ang dapat ang ginagawang aksyon ng ating mga opisyal ng gobyerno. Ang DSWD laging umaaksyon, laging umaagapay sa mga kalamidad na katulad nitong patuloy na pagragasa ng ulan, likha ng mga bagyo na yan, sila Emong na yan, na kung saan ay nagdudulot ng malakas na pag-ulan at bumaba sa iba't ibang sulok ng ating bansa, partikular sa Central Luzon. At maging sa Southern Tagalog, grabe na mga pagbaha dyan. Kaya ito, panoorin natin ang ginawang aksyon ng DSWD na bigay sila ng food pack sa ating mga kababayan. Na ang inaasahan po ng ating mga kababayan ay ang tulong at kalinga ng gobyerno. Isa sa mga unang rumeresponde at naghahatid po ng tulong sa mga mamamayan sa ganito pong panahon ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kumustahin natin ang relief operations sa takbang ng DSWD bilang response sa kasilukuyang lagay ng ating mga kababayan. Nasa linya po ng telepono si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao. This is Prof. Feed together with Diane. Good morning po. Rainy morning, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa lahat ng bye-bye ng inyong pong programa. Alright, Asek, we want to know updates po sa pagbabahagi ng DSWD ng relief resources at tulong po sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Yes, aninsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. At aninsunod na rin po sa kanyang direktiba na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa panahon po ng bagyo. Ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan para po madagdagan natin ang kanilang resources at matugunan yung pong mga pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. At sa katunayan nga po, as of 6 a.m. this morning, mahigit 302 family food packs ang na-distribute na ng DSWD as part of our mandate to provide augmentation support to various local government units. Gayon din po, may mga non-food items at na mga na-distribute na ang DSWD sa iba't ibang region, lalo na po doon sa mga naapektuhan nitong nagdaang bagyong Christine ng Southwest Monsoon at ngayon nga po meron na tayong bagyong Dante at Alright, Asek Dumlao, gaano na po karami yung halaga ng ating pong naipamigay na tulong ng DSWD? Diane, as of 6 p.m. last night, mahigit 174 million pesos worth of humanitarian assistance na yung ating pong naipamahagi. And we expect, of course, this number to increase sapagkat sinoconsolidate natin yung reports na dumating sa gabi. And we will be releasing this morning yung pong bagong tala. So mga around 200 million pesos worth na po ito batay doon sa ating initial na pagtatala. Mr. Yan. Kahapon po, I understand, nag-ikot po muli kayo sa iba't ibang mga evacuation center. Kasama po, of course, si Secretary Gatchalian. Kamusta po ang ating pong pag-iikot sa ating pong mga evacuation centers at yung mga pagkamusta po natin sa ating pong mga evacuates, ma'am? Yes, at tama po iyan. Kahapon, umikot po muli si Secretary Rex Gatchalian para tiyakin na maayos yung ating mga evacuation centers. Meron pong mga functional and safe spaces for our vulnerable sectors, lalong-lalo na sa mga kabataan at sa mga kababaihan at mga elderly and persons with disabilities. Nagtungo tayo sa Las Piñas, sa Pasig, gayon din po sa Caloocan at sa
sa Navotas. And then nagtungo rin tayo sa Bulacan, sa May Kawayan, Bulacan, upang tiyakin din na maayos yung pamamahagi ng tulong, lalo na ng pagkain dyan po sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Ang batay po sa ating na pakikipag-ugnayan po sa kanila, maayos naman po yung kanilang sitwasyon, sapat naman po yung tulong na may papahatid ng ating pong pamahalaan. Doon po sa May Kawayan, Bulacan, nagpahatid tayo ng hot meals sa pamamagitan po ng aming mobile kitchen. And, Dayan, itong mobile kitchen natin, dineploy natin sa iba't ibang mga field offices. And ginagamit nga po ito para makapamahagi ng hot meals, masustansyang pagkain sa mga internally displaced populations po natin na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ma'am, pagsaludo rin po sa lahat ng mga volunteers ninyo mula sa DSWD. Very systematic po yung paraan na pagbigay ng relief goods po. We wanna know, ma'am, ano po yung laman mismo ng relief goods na pinamimigay natin sa ating mga apektadong kababayan? Yes, at actually nagpapasalamat nga po tayo sa lahat ng mga partners ng DSWD from the private sector na tumutulong sa repacking dyan po sa National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Center. Papasalamat din po tayo sa lahat ng mga partners natin from the various local government units na katuwang po natin sa pamamahagi ng tulong, and of course the other member agencies of the response cluster of the NDC. Sa katunayan, kahapon kasama natin si Secretary Ted Herbosa sa pag-iikot sa Las Piñas at sa Pasig. Dito nyo po pakikita na talagang whole of nation approach yung ating pong isinasagawa para maging mabilis, maagap yung pong pagpapahatid natin ng tulong. Yung pong, sorry, I missed the second question. Alright, ma'am, siguro panghuli na lamang din po, pag may mga kababayan po tayo na mananawagan na kailangan po ng tulong, saan po sila pwede dumulog, saan po sila pwede kumontak, at mensahe na rin po sa ating mga kababayan. Yes, para po sa mga kababayan po natin na kinakailangan po ng tulong, of course, kayo po hindi kahit namin makapag-ugnayan sa inyong mga local government units para po mai-coordinate yung inyong pong mga pangangailangan and ma-profile po natin ng maayos so that we could ascertain that the necessary interventions are extended. Maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa DSWD sa pamamagitan po ng aming mga communication platforms at DSWD serves. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa aming pong website at www.dswd.gov.ph. And of course, maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng aming mga hotline number. Ito po ang mga numerong 0917 0917-110-5686, 0917-827-2543, at 0919-911-6200. Pinapaalalahanan din po natin ang ating mga kababayan kung meron dito ang ating mga local government officials, makinig po tayo. Kung sinasabi po na kinakailangan magsagawa ng evacuation, gawin po natin para maprotektahan ang ating pong mga buhay, at ating pong mga arian. Hindi po kinakailangan mag-alala sapagkat ang tulong po ng national government ay naririto po at nakahanda po tayong magpahatid ng immediate na tulong sa lahat po ng nangangailangan. Wala sa tulong pahabol. Napakagandang balita yan, mga kababayan, dahil ang DSWD ay nakahandang magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalo na yung hindi pa naaabot ng tulong. Magmensahe lamang kayo, sumulat kayo, binanggit naman niya yung mga address at yung mga telepono, pwede nyo pong tawagan niya. Kaya mabuhay ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, kay Assistant Secretary Irene Dumlao at iba pang mga opisyal ng DSWD. At kasama din dyan si Director Dr. Isabel Lanada na kung saan ay kasama din yan sa mga pagsasagawa ng relief operation para matulungan ang ating mga kababayan. At shout out kay Mama Raquel Seron, magandang gabi po mga kalatigo News TV Worldwide. Si J-Con, noong nasa Kongreso si Erich Tulfo, di niya
pinigilan ang insertion. Yan, sabi niya, no? Eduardo de la Cruz, shout out sa iyo. Yan, Edward Lacheca, shout out din. So, yan, magandang balita yan sa mga kababayan natin na gustong makatanggap ng tulong mula sa DSWD. At syempre, yung mga flood control project na yan, dapat talaga busisiin, maigi yan. Tawag na dumaan sa mga buaya dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pansamantala, kami po muna'y magpapaalam at sa diwa ng awitin na aming paparinig sa inyo, kami ay nagpapaalam sa ngalan na ating kasama sa technical side, kasamang Jerwin, kasamang Deo, at kasamang Edward. Ito po inyong kaibigan, Kamario Batigas. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.